Ikasampung kabanata ng Violets Are Blue. Nagulat si Michelle nang pagdating niya sa opisina ng abogado ay naroon din sa kwarto niyon si Tita Ann. Bago batiin si Atty. Lagdameo, lumapit muna ang dalaga kay Tita Ann para hagkan ito sa pisngi. Tita, I'm sorry ho sa pagsagot ko noon sa inyo. Hinging paumanhin ni Michelle. I felt terrible sa ginawa kong iyon. Tinapik ni Tita Ann si Michelle sa braso. Anito, kalimutan mo yun. Wala na ang tampo ko sa'yo. Kaya nga ako napasugod dito para sa'yo. Nag-aalala ako sa'yo, iha. Napamulagat si Michelle. Ho? Anito? Bakit ho? Tumikim si Atty. Lagdameo para ipagunita sa dalawang babae na naroon siya. Saka palang bumati si Michelle sa matandang abogado. Pinaupo nito sina Michelle at Tita Ann para masimulan ang pag-uusap. Si Tita Ann ang pinagsalaysay ni Atty. Lagdameo como ito ang kinontak ni Edmond mula sa Frankfurt. Bakit ho napasama si Edmond sa usapan? Usisa ni Michelle. Sinabi naman ng matandang dalaga kung bakit. Mula sa engkwentro ni Edmond kay Gianna sa in-transit lounge sa Heathrow International Airport, ang mga sinabi niyon kay Edmond at ang pagkabigo ng binata na makontak ang numero sa bahay ni na George sa Executive Village. Kaya ako na lang, sabi ni Tita Ann, ang tinawagan niya sa Laguna pagdating niya sa Frankfurt. By the way, pauwi na rito sa atin si Edmond. May inayos lang siya sa head office nila sa Germany. Pagkatapos siyang kausapin ni Edmond, salo ni Atty. Lagdameo, ako naman ang kinontak niya. He told me the same thing. Then, he instructed me to fire that private investigator working on the case. Pinahanap ako ni Edmond ng mas magaling na investigador para mag-take over sa paghahanap ng mga sagot sa pagkamatay ni na George. Sabi ni Michelle, kunot noo, I don't quite get it. Komo inilihim ni Gilbert na kilala niya si Sophie? Does that mean may kinalaman agad si Gilbert sa nangyari? Kung walang itinatagong masama si Gilbert, bakit niya sasarilinin ang impormasyong iyon? Sagot ng abogado. Masakit sa akin, iha. Sabi naman ni Tita Ann, napag-isipan ng masama si Gilbert. Pamangkin ko siya, kadugo. Pero kilala ko siya. Laging nangangailangan ng pera si Gilbert. Hindi mo pa ba nasisilip na all these years, he's just living the good life? Pasyal dito, party doon, bili ng ganito at ganoon, date dito, date doon. Siguro ho, katwiran ni Michelle para kay Gilbert. Dahil na rin hindi siya pinagtiwalaan ng kuya niya na magtrabaho sa RMI. Sinubok minsan ni George na pakinggan ng proposal ni Gilbert para sa Rainbows, sagot ni Tita Ann. Pero nag-away sila pagkatapos. Nasa bahay ako noon. Sabi ni George, your proposal's full of shit. Malabo raw yung bilhin ng nakararaming customer ng Rainbows. Actually ho, sagot ni Michelle, ipinabasa sa akin ni Gilbert ang project proposal niya. Marami nga hong diferensya, Tita Ann. Pero kung ide-develop ang idea, may pag-asa na kumita. Kung hindi agad diniscourage ni George ang kapatid niya, baka may puntahan si Gilbert. He wants to work, sabi niya. Sabi lang niya yun, iha. Tugon ni Tita Ann. Walang interes si Gilbert sa seryosong trabaho. Ang gusto lang niya, good time. Alam mo ba kung bakit ikinuha ni George ng ibang tirahan ng kapatid niya? Umiling si Michelle. Aniya,
Hindi ho pala sabi si George sa akin basta sangkot si Gilbert. Dahil nahihiya si George sa'yo, sagot ni Tita Ann. Hindi niya maipagmalaki ang kapatid. He's responsible. At kaysa araw-araw na makita ni George ang pagiging waldas ni Gilbert, minabuti nitong huwag na silang magsama ng tirahan. Akala ni George, matututo kahit konti si Gilbert na maging responsable sa buhay. I think he's just misunderstood, Tita Ann. That's all. Pangangatwiran ni Michelle para kay Gilbert. Tinutulan ni Atty. Lagdameo ang huling sinabi ng dalaga. Anito, the fact remains, Iha, na si Gilbert ang may motibo para mawala sa landas ang kuya niya. Remember, 1 month before George's death ay ipinabago nito ang kanyang will sa pabor mo. Alam namin ni Gilbert, Michelle, singit ni Tita Ann, na siya ang main beneficiary sa dating will ni George. Hindi ho in pruweba, sabi ng dalaga sa dalawang kausap, na kayang pag-isipan ni Gilbert ng masama si George. Whatever, sabi ng abogado. Basta inaalala ni Edmond ang kapakanan mo, Michelle. Baka ikaw naman ang mapahamak dahil napunta sa iyo ang bulto ng pag-aari ni George. Sumama ang mukha ni Michelle. Aniya, ano ho ba ang gustong palabasin ni Edmond? Na masamang tao si Gilbert? Ang kaligtasan mo lang ang gustong siguruhin ni Edmond, sabi ni Tita Ann. Hindi na kumibo si Michelle. Sinarili niya ang galit kay Edmond. Naisip niya, tiyak na nagsiselos lang ito dahil nakatira siya sa bahay ni Gilbert. Kaya kahit irrelevant para kay Michelle ang natisod na impormasyon ni Edmond sa pinsang malayo ni Sophie, binaluktot iyon ni Edmond para bintangan si Gilbert. Sabi sa kanya ng abogado, makikipagkita ako mamaya sa kapalit ng private investigator. He's really good at what he does. Natuntun yun ang room boy ng Shasta Motel na nagbukas ng garage door para kina George. Sa iba na raw iyon nagtatrabaho pero pumayag na pa-interview mamaya. Haharap kami. Si Tita Ann ang tinutukoy ng abogado. Sa pagkausap doon sa room boy, gusto mong sumama, Michelle? Tumanggi si Michelle. Niya, masakit ho ang ulo ko. Uuwi na ako. Kung sakaling may bago kayong malalaman, pakitawagan niyo na lang ho ako. Sa executive ako uuwi, Iha, sabi ni Tita Ann. Mag-usap na lang tayo uli mamaya. Tumaas ang isang kilay ni Michelle. Gusto ba niyang kulitin na naman siya ni Tita Ann sa mga katwirang pabor kina Edmond at sa mami niyon? Sabi ni Michelle, sa sariling bahay na ho muna ako tutuloy sa Monte Vista. Mas makapag-iisip siguro ako roon kung dapat nga nating pagsuspetsahan ng masama si Gilbert. Hindi na siya pinilit ng dalawang kausap. Maaga ring umalis sa opisina si Tanya. Pinuntahan niya si Gilbert sa kondo nito sa Malate. Siyempre, nagulat ang binata. Pero mas lamang ang pagkasuya nito. Nahalata iyon ni Tanya. Nito? Inis ka yata. You should have told me you're coming. Usig dito ni Gilbert. Paano kung may appointment ako sa labas? Okay lang, sabi ni Tanya. Paiiwan ako rito at maghihintay hanggang sa dumating ka. Sumimangot si Gilbert. Hindi okay sa kanya ang iwanang mag-isa sa kanyang tirahan si Tanya.
There is something about her na pumipigil sa binata para lubos itong pagtiwalaan. Siguro ay ang pagkaselosa nito o mas malamang dahil sobra itong presumptuous. Mas marunong pa ito sa kanya. Madalas, nasulyapan ni Tanya ang maruruming pinagkainan sa mesita sa salas. May bote rin doon ng alak, walang laman, at ilang basong gamit na. Sumimangot si Tanya. Nito, mukhang nag-party ka kagabi. Oh yes, sarkastikong tugon ni Gilbert. Mayroon nga, party of one, me and myself. Masama ba? Tinawagan mo sana ako para masamahan kita, sabi ni Tanya. At least, mas masaya ka pag kasama mo ako, hindi ba? Yeah, says you. Pabarumbadong sagot ni Gilbert. Natigilan si Tanya. Akma na sana niyang ililigpit ang mga marurumi para hugasan. Tuwing Sabado lang ang schedule ng maid sa unit ni Gilbert. At si Gilbert ay alam niyang walang pakialam kahit tambak na ang kalat at mga ligpitin sa tirahan. Sabi niya sa binata, nakainom ka yata? Ikaw man ang utusan ng karelasyon mo sa kama na pakasalan si ganitong babae, sabi ni Gilbert. Pabarumbado ang tono. Hindi ka ba mapapainom din ng matapang na alak? Pinandilatan ni Tanya ang binata. Ganyan ba ang turing mo sa akin? Karelasyon lang sa kama? Ngumisi si Gilbert. Hindi konti ang nainom nito. Marami na. As a matter of fact, lasing na ito maging nang kausapin ito kanina ni Tanya sa telepono. Sabi ni Gilbert, ano ba ang gusto mong turing ko sa'yo? Girlfriend? I mean, yung proper girlfriend na ipinakikilala sa lahat at eventually ay magmamarcha sa simbahan para pakasalan? Natigilan si Tanya. Oh, ani Gilbert, bakit hindi ka na nakaimik dyan? Formal ang tono ng dalaga. Nito, ano ang gusto mong sabihin ko? Pasalamat? Dahil sa wakas, lumabas sa bibig mo na kapartner lang pala sa kama ang turing mo sa akin? Hindi kita niligawan, paalala ni Gilbert kay Tanya. Baka nakalimutan mo na yun. Sa tuwing papasyal ako sa opisina noon, panay ang pakyut mo sa akin. Pwede mo naman akong ignorahin. Galit na tugon ni Tanya. Oh yes, sarkastiko ang tono ni Gilbert. Nito pa, pwede ko bang ignorahin ang pakikisakay sa kotse ko? Isang maulang gabi ng isang sexing chick na halatang game kahit saan ko dalhin? Sasampalin sana ni Tanya si Gilbert. Pero maagap nitong sinakmal ang kanyang kamay. Hindi natuloy ang pagsampal ni Tanya. Dahil kasabay ng pagpigil ng binata sa kamay niya, padaklot naman itong sinunggapan ang kanyang balakang. Pahapit siya nitong niyapos at hinagkan. Sapat iyon upang matunaw ang galit ni Tanya. Sandali pa, nasa kwarto na sila, sa kama. Hinayaan ni Tanya ang gawin ni Gilbert ang bagay na gustong-gusto niyang gawin ito sa kanya. Pagkaraan ng isang oras, wala na kay Tanya ang sinabi kanina ni Gilbert. Nauuhaw ako, sabi ng binata. Halatang pata ang katawan pagkatapos ng nakapapagod nilang ehersisyo ni Tanya sa higaan. Akala ni Tanya gustong umulit ni Gilbert. Salbahing ngiti
ang ipinukol ng dalaga kay Gilbert. She's ready and willing. Pero matagal na iyong alam ng binata. I mean, get me a drink. Pagtutuwid ni Gilbert sa maling akala ni Tanya. I'm thirsty as hell. Bumangon si Tanya kahit walang anumang saplot sa katawan. Lumapit siya sa closet at humatak ng isang oversized t-shirt doon. Pagkasuot, napansin niya ang personal computer na kahanay ng closet at nakapaharap sa higaan. Naka-on ang computer bagaman dark ang screen. Out of curiosity kung ano ang ginagawa ni Gilbert sa computer, ginalaw ni Tanya ang mouse para magliwanag ang monitor. Nagtaas ng mukha si Gilbert nang mapansing lumiwanag ang monitor ng computer. What are you doing? Anito. Bago makasagot si Tanya, nakita na niya kung ano ang nasa monitor. What's this? Pasimangot na tanong ni Tanya. That's none of your business, sabi ni Gilbert. Now, get me that damn drink. Hindi tuminag si Tanya. Nakatitig siya sa monitor. Nakaayos doon sa paikot na layout ang iba-ibang litrato ng mga babae. Pulos mukha lang. Alam ni Tanya na marunong ng konti sa computers si Gilbert, pero hindi niya alam na capable itong pagsama-samahin at i-layout ang iniskan na mga larawan sa makasining na paraan. Ngunit hindi ang artwork ng layout ang nakikita ni Tanya, kundi ang iba-ibang mukha ng mga babae, including hers, sa monitor ng computer. Ang kanyang boss, ang pinakamalaki ang litrato. Sa palibot ng picture ni Michelle ay iba pang mga larawan, iba-ibang sukat. Nina Tanya, Sophie, at kung sino-sino pa. Maging ang ID photo ng flatmate niyang si Peachy ay naroon. Ito ba? Pigil ang ngit-ngit sa tinig ni Tanya. Ang mga natuhog mo na? At kasama pati si Michelle? Bumangon si Gilbert. Pinindot ang power button ng computer. Pagkaraay, suya nitong itinulak si Tanya palabas ng kwarto. Anito, get me my bloody drink. O kung ayaw mo, umuwi ka na. And mind your own business. Matagal-tagal din si Tanya sa kusina. Doon niya sinikap na magpalipas ng galit at ng kumukulong selos. Nang makapag-isip siya, inihanda na niya ang hinihinging down drink ni Gilbert. Diniretso ni Gilbert ang inom sa laman ng ibinigay na baso ni Tanya. Pagkasaid ay sakalang nalasahan ni Gilbert ang ininom. Anong inilagay mo sa orange juice? Bakit parang ang pait? Siguro dahil local lang yung inihalo ko roong vodka, sagot ni Tanya. Next time, original na Russian vodka ang ilagay mo sa iyong stock para hindi mapait. Get me another glass, utos ni Gilbert. Huwag mong lagyan ng vodka. Plain juice lang ang gusto ko. Sunod-sunuran naman si Tanya. Pagbabalik niya, dala ang orange juice. Ipinalagay na lang iyon ni Gilbert sa bedside table. Maya-maya ako nang iinumin. I'm tired, sabi ni Gilbert. Naupo si Tanya sa gilid ng kama. Humarap kay Gilbert. Alam mo ba, Gilbert, kung gaano kita kamahal? Sabi niya sa binata. I bet you don't know.
Muntik na akong magpakamatay noon. Alam mo ba? That was the time nang malaman kong bukod kay Sophie, you're also seeing my flatmate. Lahat na lang ba talaga? Pahikab na sabi ni Gilbert. Pinagseselosan mo? Come on, sabi ni Tanya. May pruweba akong nakadate mo si Sophie. Sinundan ko kayo minsan. At yung flatmate ko, si Peachy, or whatever her real name was, siya mismo ang nagtapat sa akin na magde-date kayo. Hindi kumibo si Gilbert. Noon ko naisipang mag-overdose pag-amin ni Tanya. Dati akong may insomnia kaya may prescription ako sa sleeping pills. Iinumin ko sana lahat yun. Ang sama-sama ng loob ko sa'yo. Lahat na lang kasi ginawa ko para masiyahan ka, pero bakit panay ang patol mo kung kani-kanino? Hinaplos ni Tanya ang pisngi ni Gilbert. Minasda niya ito ng buong pagmamahal. At sabi pa niya rito, buti na lang I changed my mind sa huling sandali. Sabi ko sa sarili ko, paano ka kapag nawala ako sa buhay mo? Kailangan mo ako, Gilbert, para matupad ang mga pangarap mo, hindi ba? Nang hindi pa rin sumagot si Gilbert, yumuko si Tanya para hagkan ang binata. Sa susunod na kabanata, malalagay sa panganib ang buhay ni Michelle. Maliligtasan niya kaya ang tiyak na kamatayan? Malapit nang magwakas ang kwentong ito ng pag-ibig at pag-iibigan nila Michelle at Edmond. Abangan